Good morning mga kabudol. Kakaayos ko lang ng bike, ayoko mabasa yung bike. Mayroon mag-repack. Napansin ko lang kahapon at nung isang araw pa, cross chain pala yung aking kadena. Ano ba, bakit nga ba nagkaka-cross chain? Ano bang cause niya? Nanood ako sa mga YT, YouTube. So yung pagkakaintindi ko sa GCN, sa research ay yung efficiency na bawasan pag naka-cross chain minus 10 watts sa power. Yung kadena naman tumurok agad. So yung tibay niya, longevity niya ay umiiksi kasi nga nababanat. Yan ang problema. So tingnan nyo itong picture na to. Ganyan yung aking pagkaka-cross chain, parang sobra yata. Paano nga ba naging cross chain yung aking bike? Yung crank ko 54, tapos yung cogs ko ay 11 by 34. Pag nasa 34 yung cogs ko, ang laki. So yung gap nung ay masyadong malapit kasi nga malaki yung plato. Pero kung maliit, hindi siya magko-cross chain kasi pantay siya. Nag-slant na siya ng konti. Pagpalagay na natin mga 1%. So yung sa akin naman, nag-cross chain. Parang mga 4%, 3% yung pagkaka-cross chain niya. So yun yung problema ko. Masyadong malapit yung distance niya sa isa't isa. Kagabi, nag-iisip ko ng paraan. Meron ako nakausap. Dapat daw yung chain maging ganito. Ganyan yung kakabulin natin. Magagawa natin ng paraan. Kaya yan. Kung napapansin nyo, itong 11 tsaka 13, folks, itong dalawang nakiwalay. Malinis pa. So, ibig sabihin, hindi ko siya nagagamit. Or hindi ko siya magamit. So, naiisip kong paraan ay magbawas ng isang cogs. Itong cogs na to, hindi natin mabawasan. So, dito tayo magbabawas sa 13. Kasi itong 11 may lock para malak yung So, hindi natin pwedeng tanggalin. Try natin habulin. Mahahabol pa. Buti dalawa yung sakupang cogs at may spacer. So ang gagawin natin spacer ay ito. Hahabulin natin yan. Gawa natin ang paraan. Isusuksok muna natin na walang spacer para matansya natin kung hanggang ilan yung spacer na kailangan natin. Yung cogs dito na 13, ilipat ko dito. Kailangan pa ng konting spacer. Yan. Hindi na ba cross chain yan? So since na yung 11 saka yung 13 yung sumunod dito, hindi ko naman nagagamit. So usually dito ko lang nagagamit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 6 matakbo na ako ng 30 dyan. 7 yan. Medyo 35 na ako na. 35 to 40. Ganun na ang takbuhan ko dyan. So, kailangan ko lang ay hanggang dito. Safe na ako dyan dito. Okay na ako doon. Sa ganun. So, parang lumalabas na nakaturni lang ako. Yun. So, yun lang. At kung sisipatin nyo, yan. Yan yung hahabulin ko. Or konting kaliwa pa ng konti. Ayan. Mga ganyan. So yun lang. At testing ko pa ng isa pa. At maglalagay pa ako ng spacer dito.
para magano siya, matulog siya. Okay. Ito yung spacer ko ng pang 1123 date na cogs. So ang ginawa kong paraan ay lagay ko to, ayan, ito may sukat, ito 2, ito naman 1. So pag nilagay ko yung 2, makikita nyo dito wala na yung guide, so hindi na natin ito mailalagay. Magkalaw na siya. So tanggalin natin yung 2, lagay natin yung 1. So ngayon lagyan na natin ito. Yan. Hindi na gumagalaw. So nalock na siya doon sa pinaka-guide. Yan. At ito may higpitan na natin. Makita nyo, ayan na po. Ayan, yan yung pinaka-standard nyan. So nabawasan na ng isang teeth. Ito, nabawasan na ng isa nito. At pinalitan natin ng dalawang ganito. So yan na yung pinakasagad niya, wala na tayong magagawa. So higpitan ko na at titingnan natin kung okay ba yung gagawa ko ng spacer. So ito yung resulta ng 34 cogs, yung pinakamalaki. So nabawasan na yung ating cross chain. Yan. So ililipat ko naman dito sa pinakakaya ko. So yung pinakakaya ko ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Hanggang 7 lang tayo. Okay. Ayan. Tingnan natin kung kung cross chain naman sa 7 pins. Sa 7 tip. Yung pinakakaya ko lang. Hindi na siya cross chain. Yan. Okay na. So hindi ko pa natutono pero parang nakatono na maganda na yung pagkakaano niya. So susubukan pa natin na mas smooth yung pagtotono. The moment of truth. Okay na, okay na.
Ang ginawa natin, binawasan natin ng isang cogs at nilagyan natin ng hub spacer. Yun ang kinalabasan ng ating pagkaka-align. Dalawang spacer na tick to 2 at isang 1. So, bali 5. Nakatono na rin. Usapan cogs naman at yung crank na 54. Yung 54 by 34 cogs. Ang kaya niyang gradient ay 20% gradient. Yan. Yan eh, based na sa akin ha. Kasi nasubukan ko na maraming ahon lusong dito eh. Sa Mindanao. So, alam ko na kung hanggang saan yung kaya nung 34 niya by 54.